Ang sarap at sayo pala sa pakiramdam kapag nasa bundok ka at malayo sa maingay at magulong syudad. Hi! It's me, Lovely. Tara, samahan niyo kaming bumundok. Siyempre, bago tayo makarating ng kabundukan, kailangan na natin mag-travel at tumawid sa ilog. Kaya, samahan nyo kami. At tandaan ko, pangatlong stopover na ata namin ito at dito kami ngayon sa Luz Biminda para umihi sa karinderya. Ngayon, nandito na kami sa Nara para kumain ng tanghalian dahil nagugutom na kami at dahil nga malayo pa yung aming pupuntahan. Kumain na kami at umihi na din. Tcharan! Sa Takras na kami. Parang ang bilis-bilis lang ang transition, no? Parang ang bilis lang namin makarating dito, pero hindi. Sobrang tagal namin biyahe bago makarating dito sa Takras. Dahil first time namin tatlo dito. Nagpa-picture kami para remembrance na din. And then, dinaanan na rin namin si Kish. Dalawin sana namin si Althea, ang kaso may pinuntahan daw. So, pagtapos namin yung picture, dinaanan namin si Kish doon sa waiting shed. Doon pala siya umaantay sa amin at umalis na din kami dahil malayo-layo pa nga ang aming pupuntahan. Laro na nga dito. Parang init ang tubig. May dagas. Mahirap kaya yay. Yay. Bangin daw. Ay, tsura. Dapat kita dito ka, Twinks. Ayan, kung napapansin niyo yung upo, parang driver na din, di ba? Kasi sobrang nakakapagod yung pang upo ng babae, kaya nahirapan ako, kaya ganyan na yung upo ko. Then, paglabas namin sa gate ng school, nakita namin doon yung mga picture ng mga graduate. Kaya nakita namin si Elijah, kaya tumatawa si Mona kasi ultimate kaaway niya, kaasara niya, pero friends sila ha. Ganun talaga sila mag-banding, mag-away, ganyan. Nang makarating kami sa Espanyola, sakto at na-flat ang gulong ng tricycle na sinasakyan namin. Plus, yung chinelas ni Kish ay nasira din. Humanap kami ng vulcanizing shop. Ang kaso, wala yung manag-ayos. Kaya si Pintong na lang din ang nag-ayos. Buti na lang at lagi itong ready. May mga dalang gamit in case na masiraan sa daan. Plus, kung nakikita niyo yung aming mga bag, nakalagay siya sa garbage bag. In case na umulan, at least safe yung mga gamit namin, hindi mababasa, di ba? Bright namin doon, di ba? Dahil puro kami babae, puro tawa lang ang ginawa namin. At kung napapansin niyo, nasa loob ako ng tricycle para daw ang bigat ay nasa harap. Yes, ako po yung pinasakay nila doon sa loob ng tricycle. Akala siguro nila ako yung pinakamabigat sa amin. Kahit na-flata na kami, nasira yung chinelas ni Kish, at ang tagal-tagal na namin nasa daan. Ayan, tumatawa pa rin kami. Hindi pa rin nawawala yung mga saya namin sa isa. Saya? Mas ang saya-saya namin ng mga panahon na yan. Kasi ba naman, yung chinelas na inaayos ni Twinkle, yung chinelas ni Kisha na inaayos ni Twinkle, nilagyan niya ng bolt para daw hindi na masira. Kasi nga, malayo pa yung lalakbay namin, malayo pa yung aakitin namin mamaya kapag nasa Brooks Point na kami. Hindi ko na isa-silent itong mga video na ito, kaya pakinggan nyo na lang kasi wala na. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa video na ito. Kayo na bahala. Okay? Enjoy! Halagi, joke ko. Grabe kayo, hindi tawa kami ba yung tambot na. Tambot ko, pagod na. Nang makarating na kami sa Brooks Point, Palawan, si Twins at si Kish ay pumunta na ng palengke para bilhin yung pinapabili ni Tita. And then kaming apat ay nandito sa Dalampasigan, nagpapahinga at ini-enjoy ang ganda ng lugar ng Brooks Point. Pagtapos niyan, kami ay pupunta na kami sa pinaka-pupuntahan talaga namin. Hindi na namin na video nung papasok kami dito pero sobrang layo. Pero praise God, nakarating kami. At
tinantay na lang namin yung magsusundo sa amin para kami ay makaakyat na at makatawid na sa ilog. Inasikaso na rin namin yung mga gamit namin at nakapag-pray na rin. Sa video na to makikita ninyo yung agos ng ilog, kung gaano kalakas yung mga kasamahan namin at kung paano kami tumawid ng ilog. May ano lang siguro pag doon na sa taas. Harap! Harap! Hindi mo ka naman picture-picture? Baba mo na yun. Sarap sa pagkakas. Nung makita namin yung lakas o yung agos ng ilog, kinakabahan na kami kung makakatawid pa ba kami ng ilog o hindi. Pero praise God, lahat naman kami nakatawid ng ilog at ligtas. At papasalamat kami sa parents namin na pinayagan kami ma-experience yung ganitong sitwasyon. At ganoon din sa mga nagsundo sa amin, sa mga tumulong, sa mga kabataan ng Kabulukan na tumawid sa tumawid sa ilog. At syempre, habang tumatawid kami ng ilog, ang daming nasa isip na namin. Sobra. Ang daming prayer, ang daming mga verses. Basta makatawid lang kami, sobra nakakatakot. Pero at least, nakatawid kami ng ligtas. Lahat kami nakatawid ng ligtas. Kaya sa mga parents namin na magpapanood itong video na ito, sana payagan niyo pa kami ulit. Nakataon lang talaga na pagbisita namin sa Kabulukan is sumabay yung bagyo, kaya ganyan yung lakas ng ilog. Pero kapag wala namang bagyo, maganda daw yung ilog, payapa, malinis. At makaka-relax ka talaga. Then, habang kami tumatawid, puro tawag na si tita at si tito sa amin kasi ang tagal-tagal daw namin nakarating. Puro prayer na sila, nagpipray na sila. Kasi, syempre, di ba? Ilog yan. Tapos, ang lakas ng agos, ano pa ang nangyari. Kaya, thank you kay tito at kay tito at tita sa kanilang mga prayers, gan kay Sian sa pagpipray nila sa amin na nakatawid kami. Bale, dalawa na lang kami ni Mona na babae na naiwan na hindi pa nakakatawid kasi si Colleen ay tumatawid na naman. Tumatawid na siya niyan. And then, ang sabi ng mga kasamahan namin or kasabi ng mga kabataan ng Kabulukan, sabi nila, tumawid na po kayo kasi po, kung hindi pa, tumataas na kasi yung ilog tapos lumalakas na rin yung agos. Kaya sabi nila tumawid na po kayo baka kasi hindi po kayo makatawid, maiwan kayo. 'Di ba? Natatakot na ako nun kasi kami na lang talaga. Buti na lang nakatawid kami dalawa ni Mona. Grabe, sobrang pagod ng mga lalaking na yan. Saka kabalik-balik para lang kami ay safe na makatawid. Lalo na si Bentong, grabe yung pagod niya talaga. Bali 5 kaming inalalayan niya para makatawid sa ilog. Kaya thank you. Thank you sa inyong lahat. Naubos yung lakas namin sa pagtawid ng ilog nung papakit na kami ng bundok. Grabe ang tirik. Mas lalong na ubos yung lakas namin.
At sobra habang tumatawid ako, ang daming prayer talaga. Hindi talaga mawala yung prayer at yung Salmo na awit 91. Paulit-ulit kung binabanggit yun. Thanks God, nakatawid kaming lahat na ligtas. Kung mapapansin ninyo, yung mga kabataan ng Kabulnukan, parang baliwala lang sa kanila yung ilog. Ang bilis nilang tumawid. Ang bilis nila, akala mo naglalaro lang sila sa ilog. Siyempre, pagtapos ng ilog, bundok naman yung aakyatin natin. Makikita niyo yung view ng bundok. Ang ganda-ganda. Kaya kahit nakakapagod, mawawala yung pagod mo sa ganda ng view na makikita mo sa bundok, sa taas ng bundok. Charan! Nasa taas na kami ng bundok. Nasa Kabulnukan na kami. Welcome sa Kabulnukan Mission School. Oops, sa next video ko na ipapakita yung ganda ng Kabulnukan. Babay muna!